PBBM, mga kapatid, Pangulong Marcos wala daw balak pauwiin no ang Chinese envoy o yung Chinese ambassador na si Wang Xilian no. Sa kabila ng mga panawagan, partikular na mga senador na balikin na yan dun sa China, total wala namang naitutulong yan. At imbis na makapagpahupa ng tensyon ay parang nagdadagdag pa daw ng tensyon mga tol. Pero ang ating Pangulong Marcos Jr. ay hindi daw pauuwiin ang Chinese envoy mga kapatid no. Alamin natin ang dahilan kung bakit. So itong balitang to mula sa UNTV mga tol at meron pa tayo mga ibang balitang sisilipin mamaya. Pero bago yan, syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga balita na nababalitaan natin ngayon dito sa mundo ng social media, syempre mga kapatid, partikular sa West Philippine Sea. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Nel, ano ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa panawagan ng ilang senador na iparicall ang Chinese ambassador? Yes, Monica, walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang iparecall o pauwiin si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Ito ang naging posisyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng panawagan ng ilang senador na iparecall na ang Chinese envoy bilang protesta sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging maingat ang bansa sa mga gagawing hakbang nito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayunman, aminado ang Pangulo na kanyang ikinainis ang pahayag ng Chinese envoy hinggil sa umano'y walang nalalabag ang Beijing sa mga insidente ng harassment sa Bao de Masinloc at Ayungin Shoal. Kung siguro ako yung personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But we're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gusto ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. So we just keep trying. Ayon kay Pangulong Marcos. Okay mga kapatid no. So yan ay pananalita ng ating Pangulo. Hindi naman natin kailangan at di naman natin dapat kontrahin mga tol. Pero syempre bawat Pilipino, bawat isa sa atin ay meron ding mga pananaw. Sabi nga nun ni PBBM, ginagawa lang daw ng Chinese envoy o Chinese ambassador ang kanyang trabaho. Yun ba trabaho ng ng Chinese ambassador? 'Di ba? Dapat 'yan magiging tulay, 'di ba? Dapat 'yan magiging magiging tulay para sa kapayapaan at para mas magkaroon ng peaceful na pag-uusap. Pero ang ginagawa niya kasi mga tol, tulad ng mga naririnig natin, sinasabi din mismo ng mga senador natin, mga tol, talagang bumabanat siya mismo sa Pilipinas, 'di ba? Sabing gano'n ni Marcos, sabing gano'n ni PBBM, kung siya man daw ang sinasabihan, ma-upset siya. Kaso sinasabihan daw Pilipinas, di dapat mas lalo siya ma-upset, 'di ba? Kasi presidente siya ng bansang 'to, 'di ba? Presidente siya rito Dapat mas lalo nga siyang mainis Pero yun nga naman, ano nga naman na magagawa natin mga tol, 'di ba? So tuloy natin. But I cannot see him doing anything else. So we just keep trying. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pinakamabuting paraan pa din ay mapag-usapan ng isyung ito sa mapayapang paraan. Of course, I wish that we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Samantala ayon kay Yun din naman ang gusto natin mga tol, no? Kapayapaan syempre at makuha to sa mabuting usapan. Ang problema kasi hindi naman nakikipag-usap tong China mga tol. Ayaw din nila ng mga ganyang usapan. Ang gusto nila, umalis ang Pilipinas dyan at kanila yan mga tol. Habang tayo mga Pilipino gusto natin ng mapayapang usapan, eto ginagawa sa atin ng China mga tol. Yan, oh. Yan ang ginagawa nila sa atin. So paano yan? 'Di ba? Presidente na mismo nagsabi. Ano ang gagawin natin? 'Di ba? Wala tayong hakbang mga tol. Ang tanging hakbang lang natin o di hayaan lang muna natin sila, 'di ba?
Sabi niya nga gano'n, ginagawa lang daw ng Chinese ambassador yung ano, yung trabaho niya, eh. Pero para sa atin mga tol, hindi gano'n dapat ang trabaho ng Chinese ambassador, 'di ba? So tuloy na lang natin 'to. Kay Pangulong Marcos walang kinalaman ng tensyon sa West Philippine Sea kaya minamadali ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Balikan natin ng konti. Trying to decide these things. So, but it is what it is. Samantala ayon kay Pangulong Marcos walang kinalaman ng tensyon sa West Philippine Sea kaya minamadali ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Nagkasunduan niya sila ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na agad isapinal na ang pag-uusap sa RAA dahil may malaking pakinabang ito sa dalawang bansa. I think both the Prime Minister and I agree ASAP. Lahat ito is as soon as possible. Yesterday, if not sooner. Ang RAA ay isang kasunduan na nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad. Kinumpirma naman ng Pangulo na posibleng lagdaan na niya ang 2024 proposed budget sa Miyerkules. Walang nakikitang problema ang Pangulo sa pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds sa civilian agencies, kabilang na ang inahawakan Department of Education ni Vice President Sara Duterte. That was actually the initiative of the Vice President. I'm talking about the confidential funds and to not insist that they have such a confidential fund. So I think, as far as I'm concerned, it is a settled issue. Iniulat naman ni PBBM ang naging bunga ng kanyang pakikipag-usap sa Japanese investors. Aabot sa 14 billion pesos ang nakuhang pangakong pamumuhunan ng Pangulo na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. 9 companies, but to the value of 14 billion pesos. But some of these are extensions of already existing contracts. Mag-expand lang sila ng operation nila. But the more important part is 200+ thousand new jobs. Monica, ngayong gabi Okay, no further comment no about doon mga tol. So malinaw naman at narinig natin mismo kay PBBM na yung pagpananaw niya no at kailangan daw natin mag-ingat sa mga pagtugon natin dito sa ginagawa ng China. Palagay ko natatakot din no si PBBM mga tol na ang Pilipinas ay pumasok sa isang gera dahil alam niya naman hindi naman talaga natin kakayanin mga tol no. So sa part na 'yon nauunawaan natin siya mga tol pero malinaw din na nakikita natin kung bakit ganito ang aksyon ng AFP, bakit ganito ang tugon ng Navy, ng PCG whenever na tayo ay binubuli no ng China. Kasi mga tol, nag-iingat tayo Baga nag-iingat tayo sa tugon dahil nga natatakot tayo na talagang pumasok tayo sa gera dahil alam din naman natin sa ating mga sarili na wala tayong kakayanan, no? Siguro pagbigyan na lang natin mga kapatid, no? Siguro ganun talaga. So eto, tignan natin 'to, no? Ang sabi rito, umano'y invasion mode sa Ayungin Shoal itinanggi ng NSE. No? Itinanggi. Chinese ship sa lugar umalis na, sabing ganon. So hindi daw invasion mode no ang ginagawa ng China dito sa Ayungin Shoal. Pakinggan natin mga tol. Siguro ang masasabi natin yung sinabi ni Ray Powell is more of a hyperbole Okay. or as an exaggeration of what Or is his, happening there. Exaggeration. Ganito inilarawan ng National Security Council ang inilabas na impormasyon ni retired Colonel Ray Powell ng US Air Force na umano'y naka-invasion mode na ang Chinese vessel sa Ayungin Shoal. So ito si Ray Powell ay isang retired no na sundalo ng US Air Force mga kapatid. So nakikita niya yung ginagawa daw ng China ay invasion mode na yan. Siyempre yan si Ray Powell mga tol bilang karanasan no retired colonel yan ng US Air Force may karanasan yan at nakikita niya kung ano ang aksyon na ginagawa ng China. No, sila na mismo nagsasabi na naka-invasion mode na daw ang China pero tinatanggihan ng National Security Council ng Pilipinas. Para nga naman hindi magpanik ang mga Pilipino, mga tol. No, kumbaga pang ano nila yan Ito lang opinion lang to ng isang ordinaryong mamamayan Sinasabi yan siguro ng NSC para hindi masyado silang mapulaan, no? Na sa nasabi na nga ng isang Ray Powell na isang retired
colonel ng US Air Force na naka-invasion mode ng China, ba't wala pa kayong ginagawa? So ito'y tinatanggi ng NSC, sinasabing exaggeration lang daw, no, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan, no? Comment ka na lang sa baba. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bagamat totoong marami talagang barko ng China sa lugar noong mga nagdaang linggo, sa ngayon ay wala ng Chinese militia vessels sa lugar. Ang tanging naiwan na lamang anya dito ay isang barko ng Chinese Coast Guard. We've gotten used to this swarming, but continuous yung ating monitoring. We send out patrols every now and then. At yung atin pong mga tropa sa Ayungin Shoal, tumutulong din na paalisin itong mga Chinese maritime Sana nga, division. no? Samantala, naniniwala si Malaya na malaki ang magiging kapakinabangan ng Pilipinas lalo na sa security at disaster response ng Reciprocal Access Agreement sa Japan. Kampante rin sila na magkakaroon ng mas maayos na resolusyon ng sigalot sa South China Sea batay sa resulta ng katatapos na ASEAN-Japan Commemorative Summit. Joanano, UNTV News and Rescue. So ayan mga tol, no, sila itinatanggi ng NSC o National Security Council na naka-invasion mode na daw ang China at sinasabing yung mga Chinese ships daw sa lugar ay umalis na, no? Sana nga totoo mga tol, no? At exaggeration nga lang talaga yung pagkakasabi ni Ray Powell doon sa mga bagay na yon mga tol, no? Pero ikaw, ano sa tingin mo, no? So alam nyo itong mga kaguluhan na to, wala naman kasi talagang may gustong mangyari niyan. 'Di ba? Kahit nga ang presidente natin, ayaw naman talaga niya kaya nga nag-iingat siya sa bawat pagtugon niya sa China kasi mainitin ang ulo nila eh. Tayo na lang nag-a-adjust, no? Masyado tayong mabait, no? At kahit nga yung ibang mga Filipino-Chinese business community, ano, tingnan niyo 'to. Itong next na panonoorin natin balita. Filipino-Chinese business community calls for peaceful solution mga tol. Ito mga incheck to, dapat panawagan din nila yan sa mismong bansa nila mga tol. No, kasi wala naman talaga may gusto ng kaguluhan mga tol. Ayaw natin 'yun. Kaya sana makuha natin 'to sa maayos na paraan o maayos na usapan kung papayag talaga ang China. Ang problema kasi sila yung nagmamatigas talaga, no? So panoorin naman natin 'tong balitang 'to. Members of the Filipino-Chinese business community are keeping a close watch on the developments in the West Philippine Yan, Sea. kausapin And niyo while si Wang both the Silya. Philippines and China stand firm on their positions in the maritime row, the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated calls for dialogue and peaceful solutions. Let's sit down and discuss. Let's think of ways to move forward in spite of the difficulties we have in the West Philippine Sea. Huwag na natin dalhin yung init ng ulo, yung galit. Tanggalin na natin. The group says war Siyempre mga negosyante to eh. Maaapektuhan ng malala ang kanilang mga negosyo kapag nagpatuloy itong mga kaguluhan na to mga tol. Kaya nananawagan din sila na wag nang dalhin sa init ng ulo, which is makakatulong din naman talaga at malaking bagay yan para sa mga ordinaryong tao syempre na maaapektuhan ng kaguluhan na yan. 'Di ba? Yun yung kailangan ito mga makakapangyarihan to mga negosyante, mga milyonaryo at bilyonaryo to, 'di ba? So dapat talaga panawagan nila yan dun sa kanilang bansa kasi yun lang naman ang magulo eh. should not be an option to maintain the momentum of Sa bagay, Filipino-Chinese naman to, Pilipino na may dugong incheck. So panawagan nila para sa dalawang bansa. Pero sa Pilipinas wala silang poproblemahin. Tayo naman ay kiniklaim lang naman natin yung talagang atin eh. Philippines' economic growth. Let's be practical. We want peace. We want growth. We want investment to come in the Philippines. And the only way for investment to come in is to have peace in this country. And the only way to have peace in this country is to have peace with our neighbors. The Foreign Affairs Department adds that while there are issues on the national security aspect of the bilateral relations between Manila and Beijing, economic diplomacy is another thing. We're conveying our positions, we're conveying our concerns, but what happens in one pillar does not necessarily negatively affect the others. Special Envoy of the President to China for Trade and Investments, Maynard Nu, is optimistic that economic ties between the two countries will improve. Yeah, we're still very optimistic because based on the previous investor forum that we did in Beijing, there was a lot of interest from big companies who wants to invest in the Philippines. So I think it's still very much positive.
On Saturday, Chinese Good ambassador yun, to good the yun. Philippines Wang Xilian made his public appearance after last week's incidents in the West Philippine Sea and after the DFA summoned him to express the government's protests. The Chinese envoy did not grant an interview but delivered a message on the importance of economic relationship between the two countries. Tristan Nodalo, CNN Philippines. So magandang bagay yan mga tol, yung mga panawagan ng mga Chinese businessman, no, na Filipino-Chinese businessman, no, kasi talagang kahit sila mismo natatakot din sila o kinakabahan din sila sa napipintong kaguluhan dyan sa West Philippine Sea kapag nagpatuloy pa yan mga tol. At etong mga to, mga kapatid, no, may mga sinabi sa buhay to, may mga sinabi din sa gobyerno to. Maganda tong mga panawagan nila para makarating sa mga kinauukulan, no. So yan ang mga balitang napanood natin. Unang-una ayaw pauwiin ni PBBM itong mamang to kahit na may panawagan yung mga senator baka nga naman lumala pa tensyon pag pinauwi yan mga tol. At saka kung pauuwiin yan, papalitan niya ng ibang Chinese na ambassador, baka ganun din naman yan. So no sense din, di ba? Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo at dito sa isang balita mga kapatid na umano'y invasion mode sa Ayungin Shoal ay hindi daw totoo at exaggeration lang daw yan ni Ray Powell mga tol, na isang retired na sundalo ng US Air Force mga kapatid. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan sa mga bagay na yan? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.